si Rafi. Alam ko kilala niya yan. Okay. Ako, hindi kami tumagal ng ganyang katagal sila. Okay. Pero kilala ko na si Rafi. At saka dahil siguro kasal ako sa kanya, so lahat ng mga baho niya, nakuha ko, lahat ng ebidensya nakuha ko. Okay. Ang galing niyo, paano niyo nakuha? Sa US, mabilis. Oh my God. So, eto, may mga katibayan ako. Kung gusto mo makita, papakita ko. Okay. Kasal niya kay Jocelyn. Nagpakasal siya kay Celedonio Amos as Rafi Tanco Tulfo. Ipinanganak siya October 15, 1955. So, nung naghahalongkat ako, syempre, yung birthday lang, iba na, no? Middle name. Alam mo na, last name. Pero hindi very common ng Tulfo eh. Okay. Ngayon, yung anak niya kay Lisel, Okay. kinamit niya ang Tanco. Okay. Delay registration siya kasi, ang tatay, walang ID. Nakalagay doon eh. Okay. So, October 15, 1955. Tapos, yun ang information nandun kay Celedonia sa marriage certificate nila or sa marriage application. Kinross out niya yung pangalan ng tatay niya doon. Ramon ang tatay niya, nilagay na Rodolfo, naka-cross out. Yung naka-type yun. So, ngayon, yung kasal niya kay Jocelyn, marriage certificate. Okay. Both marriage certificate. Dalawang beses siyang pinakasal na. Okay. Ang birthday niya doon, October 15, 1955. Kung ikaw si Jocelyn, alam mo ang birthday ni Rafi is March 12, 1960. Every year, sineselebrate ninyo yan. Hindi mo ba tatanungin bakit ang birthday nilagay mo sa marriage certificate is October 15, 1955? So, that alone, sa marriage certificate nila, at saka yung sa anak niya, kay Lisel, Rafi Tanco, palagay mo ba isang tao yon? Hindi, actually questionable yon. Kung ako si wife, ha? Yeah, exactly. Kasi kasal sa akin si Rafi. Walang anal, hindi kami parehong nagpa-anal. Tignan mo yung Wikipedia niya. There's no known of divorce of Rafi Tulfo. Dahil hindi siya nagpa-divorce. Dinivorce ako bago siya nagpakasal kay Celedonia. Pero fraud naman. Nasa akin ang copy. Saan nga po kayo dinivorce? US. Sa US? Bakit sa US sa ano kayo nagpakasal? Dito. Sa Pilipinas? Para mapakasalan nga niya si Jocelyn. Si Jocelyn, sorry, si Celedonia. Pero fraud. Oh, di ba? Wala ring say-say yun. Wala. Pero galing siya sa katiwalian. Galing siya sa sinungaling. Ang fraud divorce. Pero gawain niya. Ang fraud divorce, ang nakalagay doon, ikinasal kami, actually, 15 lang ako nung kasal kami. Wala, ano ba yun? 19, ano ba yun? Ilang taon ba ako doon? 13? 13 lang yata ako. Anyway, yung years na nilagay na kinasal kami, 1977 yata. So, ilan ako noon? 13 nga. So, 13. Tapos, naglagay siya doon ng 3 anak namin. Pero ang tunay na anak namin, wala kasi hindi niya alam ang pangalan nga at saka gender. So, yung 3 anak ang pangalan, Rafael Jr., pangalan niya. Si Tucci, at saka si Edel. Sino si Tucci, at saka Edel? 2 kapatid niya. So, si Rafi, kahit noon pa lang, mahilig na siya sa katiwalian, sa kasinungalingan. Bata pa siya. Bata pa siya, ganyan na siya talaga. Kaya nga, tama ako eh. Yung pagiging sinungaling ni Rafi is not an act. Lifestyle niya na yan. Lifestyle niya. So, hindi mo siya agad nakita because 2 months lang kayong boyfriend-girlfriend, eh, no? Nagpakasal na kayo agad. Meron bang pagsisisi on your part? Of course. Siyempre. Malaki. Malaki. Pero the only thing na hindi ko talaga pinagsisisihan yung anak ko. Kasi wala siyang kasalanan in all this. True. Tama. So, kahit na anong ginawa ni Rafi, ang anak ko, iba siya. Iba yung, di ba, yung, the only thing, good thing came out of it. Pero si Jocelyn ba, hindi ba siya hindi ba siya nag-attempt man lang? Total, pareho naman kayong babae and the mere fact na alam naman niya siguro na si Miss Julie ang real wife. Hindi ba siya nag-attempt na makipag-usap or bigyan natin ng alam mo, ng ano ba, ng allowance or ng tulong? Diba? Itong anak mo. Exactly. Dahil, wala siya. Exactly. Wala.
Dahil kung, Miss Jocelyn, wala rin. nagkaroon sila noon, di sana ang anak ko, she probably not working anymore. Kasi nga, yung mga anak nila hindi naman nagtatrabaho eh. So, totoong nag-working student itong si Miss Grandy? Yes, the whole 4 years and a half in college. Anong year siya nung nag-college? Nung working student siya? 19 ano yan? 2000 na ba yan? For college siya, 5, 6, nag-start siya ng 2006. 2016? 6. 2006? Sikat na ba si Rafi that time? Nasa Channel 5. Okay. At, maganda na yung ano niya. Maganda na yung katayuan niya Yan. bilang ano. Kilalang ng Tulfo Brothers na. Oo. So kahit paano, sikat na siya. Si Ben kasi na-meet niya yung anak ko eh. Kamukha daw niya yung anak niya Okay. na nasa US. Okay. Parang nakikita ni Miss Grandy, itong tatay niya na matulungin sa iba. Yes. Kaya humingi siya ng tulong. Okay. Noon siya. Yung statement na kasi, yung anak kasi... sa inyo niya sinabi yon? Nasa statement niya. Okay. Nabasa ko yung statement niya, ilang weeks akong umiiyak nung malaman ko kung anong ginawa ni Rafi sa kanya. Okay. Nandoon. Nakakaiyak. 3 pages. Kailan po kayo nagsampa ng bigamy case? Ayan. 2019. 2019. So June. medyo matagal na rin. Ano ng progress? Anong latest? Nasa, inano ng fiscal, binasura niya. Kasi hindi niya sinabing hindi bigamy. Ang sabi niya yung prescription daw. Nalaman ko daw ito kasi ang ano kasi ni Rafi, ano niya doon, may communication kami back then, many years ago. Walang Which is, hindi totoo? Hindi, kasi nawala siya. Nakita ko siya 97 eh. Okay. Lahat ng mga sinasabi ni Rafi, even though sa lahat sa prosecutor na mga Bakit siya gano'n kasinungaling? sasabihin pa niya doon, nakalagay pa doon na is she living under the rock na sikat daw siya, hindi ko alam. Okay. Hindi ko naman siya pinapanood eh. Bakit ko siya panoorin, sino ba siya? Pero Miss Julie, wala ba kayong idea bakit siya gano'n kasinungaling? Ano si Rafi, kung ano yung para yung gusto niyang makuha. Okay. Ganon. Kaya, he take advantage para sa sarili niyang To the point na gagawa na siya ng storya, magsisinungaling na siya, makuha niya lang yung gusto niya. Katulad nung sinasabi niya na kinikikilang ko siya, Okay. diba lahat doon binaliktad niya? Lahat Okay. yun kasinungalingan. Nag-struggle siya, nagpakasal ako, iniwan ko siya, nag-struggle para makasala ko kay John, Okay. nag-file ako ng O presumptive kasi death. sa statement niya, parang pinalalabas niya kayo na masama kayong babae. Exactly, kaya ang mga tao binasa ko. Pero kung sinabi niya ang totoo, ang asawa ko siya, iniwan ko habang 5 months pregnant Yes, siya. correct. Sino akala mong babatuhin ng bato? Ako siguro yung pinakamalaking bato, ipupukol ko sa kanya eh. Pero kasi binaboy niya ako doon eh. Meron ba kayo naging action doon? Meron, gusto kong magpakamatay. Ang sakit. Yung kahihiyan. Okay. Nakatago ako ilang buwan dahil takot akong lumabas. Okay. Tsaka the fact na alam natin na siya ang paniniwalaan ng tao. Dahil siyang kilala. Dahil kilala siya eh. Kilala siyang mabuting tao. Oo. Kilala siyang matulungin. Ayun. Tapos i-extort nyo nga naman. Oo. Kaya nga. Oo. Kaya ako nga, tinira ng mga tao. Pero Miss Julie, hanggang saan nyo ipaglalaban yung karapatan nyo? Hindi nyo ba ito titigilan? Hanggat hindi nyo nakukuha? O titigilan nyo na lang para sa peace of mind nyo? Hindi siguro ako titigil hanggang... Okay. Nice. Hindi ako titigil. Nice. Kahit saan kami makarating. Okay. Kasi, ako rin yung bilagyan, sinabi ko hindi lang, it's not about money Yung karapatan ko. At saka yung real talk lang, ang yaman na nung dating, ng asawa ko, yung tatay ng anak ko, bakit hindi ako maghahabol? Especially, I'm the legal wife. Di ba? Lalo na, practical, totoo mayaman. Tapos yung anak ko, walang Billionaire, makukuha. exactly. Itong legit na anak. Walang binibigay. Correct. Parang nagpapasasa ka dyan, itong anak ko, wala. Nangyayabang nila, no? Diba? Yung family vacation nila, pinagyayabang nila yung mga kung anong meron sila. Samantalang anak ko, Miss Alona, maniwala ka hindi, kahit ngayon, hindi nakatikim ng brand name mga anak ko. Ayaw niya. Kasi nag-aral siya, siyempre, pinaghirapan niya, di ba? Okay.
Kaya sasabihin niya, ma, yung brand name na yan lang binabayaran mo, anin ko yan, sasabihin niya. Okay. Practical siya pagdating sa pera. Pero kung si Rafi, bibigyan siya, sigurado ko bibili siya. Di ba? Yeah. Pero hindi siya. Sa totoo lang. Di ba, nalaman ni Miss Grandy yung sa tatay niya, galante sa iba, matulungin. Ano ba yung unang hiningi niyang tulong? Hindi mukhang pera ang anak ko, Miss Alona. Sa totoo lang. Kaya nung humingi siya ng tulong sa tatay niya, yung nabasa ko yung statement niya, nasyak ako. Bakit hindi siya lumapit sa akin? Ano ba yung hiningi niyang tulong sa tatay niya? Financial assistant. Bakit tinanggihan siya? I mean, sorry, tinanggihan ba? Alam mo, yung date na nakalagay doon sa nung tinatanong niya sa girlfriend ni Rafi yung kung nasaan ang tatay niya. It was during around the graduation. Yung December na yon, mag-graduate siya ng Graduation, college. Miss Grandy. College. Ngayon, kasi ayaw niyang pumunta sa graduation. Hindi ko alam, sabi ko, siguro hindi nakapasa siya. Anong isipin ko, di ba? Bakit ayaw niya pumunta sa college graduation? So, tinanong ko, sabi niya, hindi ako pupunta. Sabi ko, bakit anak? Kasi mawala akong pambili ng cap and gown. Naiyak ako. Anak, sabi ko, hindi ko alam na tumawag na siya kay Rafi. Ba't di mo sabihin sa akin, bibigyan naman kita ng pera. Kasi sabi niya, nahihiya na ako. Ang laki na ng gastos mo sa akin. Ay, naku, ito lang. Sabi ko, huli na to. Sabi ko sa kanya. So, pinadalan ko siya ng cheque. Kasi isang oras kung saan siya nakatira. Pinadalan ko siya ng cheque. Ngayon, nakagraduate siya. Natuwa siya na pinilit ko raw siyang makagraduate. Ang sarap pala daw, yung college graduate. Ang dami nila. May 2,000 sila doon. So ngayon, nung nabasa ko yung statement niyang yun, during those time, palagay ko yung time na yun, nahihirapan siya. So, kaya nga sabi ko, Rafi, wala kang malaking pera. Kahit $50, $100, anak. Tsaka na lang ako babawi. Pero palitan mo ang yung SIM para hindi ka na makontak ng anak mo. How cruel! You can beat na gawin mo yun sa anak mo na inabanto mo habang hindi pa siya sinisilang. Tapos, for the first time, nahihingi ng tulong ang anak mo. Abandonahin mo na lang sa ganun. Paano ba siya ni-reject? Tinanggihan? Paano ba? Sabi raw niya, busy ako. So, personal niyang nakausap sa phone? Yung first time. Tatawagan kita pag hindi ako busy. Ilang araw siya hindi tumawag uli ang bata. Siguro kailangan talaga niya yung pera. Hindi na niya makontak. In-email yung kabit niya. Yung isa. Parang nakakatrauma na humingi sa tatay ko na gano'n. First time. Ang dami daw niya nakikita tinutulungan, kaya lumapit siya. Sabi ko, bakit hindi ka na lang lumapit? Ma'am, matagal na yung kasi, sabi niya, nung malaman ko nga yung sa statement. So, paano kinwento sa inyo ni Miss Grandy na tinanggihan ako ni Daddy? Hindi niya malihim nga. Yung statement ang nagpapatunay. Pinaano namin siya sa Philippine Embassy sa California. Yun, doon ko kasi inaano ko sa case ko yun eh. Kaya siguro nung kinasal siya, ayaw yun ang pasabi sa tatay niya. Kasi hindi ko alam yung reason kung bakit hindi na siya pumupunta rito. Nakakasad naman. Mas sad kasi ang sakit yung ngayon lang humingi sa'yo. Tapos nakita ko ang bongga mo sa iba. Tapos sa akin, ang garbo ng mga bakasyon nila. Tapos may kabit ka na sinusuportahan mo yung anak niya, nag-aaral sa Lasal. Na hindi man nagtrabaho kahit minsan sa buhay nila. Grabe. Nakakainis. Diba? Pantay-bantayan niya sa mga batang anak niya, mga anak niya, especially sa legal niyang anak. Continue ko sasabihin legal, pare-pareho silang mga anak niya, pero ang anak ko mas higit na may karapatan. So, balik kailan yung last communication nila ni Miss Grandy? O si Miss Grandy bang nagputol na? Siguro si Rafi dahil napalit siya ng number eh. Baka siya. So, ang anak ko hindi na niya pinurso dahil siyempre masakit sa kanya. Masakit sa kanya na ang kanyang hinahangaan na ama ay wala palang kwenta. Alam mo sa statement nakalagay, in the end, Rafi Tulfo was never a father to me. Nasa statement niya. Yun ang
Ang ganda ng ano niya, basahin mo. Nasa ano ko, binasa ko sa blog ko. Okay. Meron isang English, meron kayo isang Tagalog na vlog dun eh. Yung sa English, Okay, yung statement okay. niya ni Grandy. Bakit ba nasama si Grandy sa kaso? Bakit siya kailangan may statement? Kasi si Rapi, may mga sinulat siya sa mga statement niya. Okay. So pinatunayan ng anak ko hindi totoo. Kumbaga nag-witness siya na lahat yan kasi Katulad yung bakit daw siya mababae kung bihira lang uuwi ang anak niya, tapos may babae pa. Pinatunayan ng anak ko, totoo. Kasi pati picture ng chick na may anak sila. No. Ano yung picture ba si Miss Grandy kasama ng chick? Hindi, ang anak ko. Si Miss Grandy? May picture siya doon sa girlfriend ni Rafi. Sa girlfriend nga. Sa nanay nung anak niya. Oh. Kasi sinasabi ni Rafi na hindi totoo. Okay. O di pa bulaan. Kasi ang anak ko ganyan, parang ako. Okay. You have to have evidence before you talk. Hindi, sa kaso ni Rafi, talagang kailangan ng ebidensya. Kasi marami siyang sinungaling marami siya. naniniwala sa kanya. Sinungaling siya. Di ba? Kahit na may ebidensya ka na Di ka ba paniwalaan si Rafi pa rin? Oo. Yung mga typical na tulfonatics. Pero, Miss Alona, sa totoo lang, alam ko popular siya. Pero, lately, yung mga nakakausap ko, pag sinasabi ko ang totoo, halos sa kanila, nagbabago ang ano nila kay Rafi. Well, nice naman. Good to hear that. Oo. Kasi lalo na yung tungkol sa anak niya na hindi sinuportahan, hindi pinabayaan, Okay. ni ayaw tulungan. Yun yung mga tatay, doon alone, nag-aano sila. Tsaka super turn off, malalaman mo yung katotohanan. At tsaka yung katotohanan coming from you. Hindi to galing sa kung kanino lang. Hindi to hearsay. Galing mismo kay Mrs. Tulfo. Sa akin, katulad ng sabi ko, kahit mahirap ako, yung salita ko importante sa akin. Kasi kapag may sinabi ako at hindi ko tinupad, kaya hindi ako nangangako. Kasi ayaw kong nasisira yung salita ko dahil lang sa pangako ko. Ayaw kong nagsasalita ako tapos lang ako yung, anong tawag doon, yung parang hangin lang na hindi. Ayaw kong sabihin pag hindi totoo. Okay. At ayaw kong sabihin kung hindi ko gagawin. Okay. Kasi gusto yung salita ko, importante sa akin. May word of honor ako Si Rapi wala yan. Okay. Actually, alam mo, Miss Julie, ilan na yung mga napapanood ko na interviews mo, yung sariling vlog mo, napanood ko rin. Very consistent ka. Yung kwento mo, paulit-ulit. Kasi yun ang totoo. Kasi yun ang nangyari. Di ba? Kasi kung nagsisinungaling ka, may mababago dyan kasi nakalimutan mo na yung statement mo noon Pero sa case mo, very consistent. Kung ano yung sinabi mo, hanggang ngayon, ganun pa rin sinasabi mo. Kasi, importante tayong mga tao, sabi nga nila, kung mayaman ka, kung wala ka sang salita, anong tawag sa'yo, di ba? True. Ako sa akin, kahit mahirap ako, natuto akong yung salita ko, maging may meaning. Okay. Ayaw kong katulad yung anak ko, promise me, hindi ako nagpa-promise, anak. Okay. Kasi gagawin ko kung kaya ko. Okay. Pero yung iba, promise, o kahit sa mga promise, no? Hindi ako, kahit si Joe, hindi yan nagpa-promise. Pareho kami hindi nagpa-promise. Kasi ayaw naman sira yung salita namin. Okay. Kasi napaka-importante ng isang salita. Okay. Dahil kung sinungaling ka, sino maniniwala sa iyo? Okay. Kasi kahit nagsasabi ka na ng totoo, hindi pa rin maniniwala sa iyo kasi sinungaling ka. Di ba? Alam mo yung ibig ko sabihin? Pero kung alam mo yung ako, katulad ng may sinabi ako, dahil alam nila hindi ako sinungaling, paniniwala ako ng tao dahil alam nila yung sinabi ko, hindi ako nagsisinungaling sa tao. Okay. Hindi ko lang sinasabi dahil gusto kong magpaawa o gusto kong ano, yung sinasabi ko, yun ang nangyari. Correct. Kaya, there's so many yung na nangyari sa buhay ko na mahirap na kung minsan mahirap na there's a time kahit malayo nang nangyari, matagal na, pag naisip ko, umiiyak pa rin ako. Last week, yung naisip ko yung kung paano nangyari tapos umiiyak ako kasi parang naawa ko sa sarili ko noon na kung paano bubuhay yung anak mo na yung scar. Sa case, Malalim, masugat. Okay.
Pero when it comes to feelings romantically, wala na. Wala na. Yung sugat na lang talaga na iniwan. Yung sakit. Kasi feeling ko, siguro kayo nasasaktan pa rin kayo. Kasi yung sugat na iniwan niya sa inyo, hindi pa Ayaw gumagaling. maghilom. Kasi siguro hindi pa nag-heal eh. Mag-heal siguro kung katulad sabi ko, kung mag-apologize si Rafi sa akin. So, mayroong possibility na mag-heal. Oo. Okay. Meron ba possibility na ibigay mo yung forgiveness or mag-forgive ka? Yeah. Pwede.